Morning mga ka-agritipits, ngayong araw ay November 6, 2023. Sa oras ng, ayan, ano oras na ba? Ayan, 5:45, 46. At naisipan ko mga ka-agritipits na ipasilip sa inyo ngayon, iikot tayo. Itong sabog tanim natin, ayan, na inbreed ito. Inbreed hanggang doon. Tapos yung hybrid natin, yung half hectares. Tapos ito yung pinaka demo natin, tapos yung nandun. At matagal tayong hindi nakapag-upload sa YouTube natin dahil busy tayo. Hindi lang kasi sa palay yung kon natin, meron din tayong mga alaga at ibang ginagawa. Okay, tara puntahan natin doon yung kon natin doon. At para makita nyo na marami nang lumalabas, halos kon no, mag 10% na. Okay, ikot tayo para masilayan nyo kung aani ba tayo kahit area lang. Yung hinihiling natin dito ay maka-area lang, kahit maka 100 lang ay okay na dahil maganda pa yung presyo. Palusot naman to, hindi tayo nag-i-expect ng mataas na ani. Lalo tayo lang mag-isa, ayan. Umpisa na pala ng land preparation. Ibig sabihin pag tayo lang yung mag-isa ay sa atin lahat puntahan ng yung palayan natin ng mga peste. Ang pinaka dumali ngayon sa atin, kahit hindi lang sa atin, sa ibang mga palayan ay yung rice bug. Dahil ilang beses nagpulmon. Basta nagpulmon yan, mayroon na yan yung black bug. Black bug. Tapos may rice bug na rin. Yung black bug ang marami masyado. 1,000. Kaya kailangan natin kontrolin. Di-discuss natin mamaya mga agritara. At ipapakita ko sa inyo rin yung damage niya noong vegetative stage, tailoring stage. Tara, iikot tayo para masilayan nyo naman itong palayan natin. Sana hindi mahulog yung cellphone natin dahil nakaisa na tayo, nabasa. Yan, nalinisan ko na yon. Iikot tayo ngayon. Yung tubig, buti na yung irrigation, mayroon na. Daming inyam na punong-puno dahil para maiwasan natin yung black bug. Dahil ang dami, buti nga mayroon ng tubig. Ayan, tara at nakapaglinis na rin tayo, dun tayo. Ayan na, ang dami nang lumabas. Halos na pala, 50%. At maganda yung timing natin ngayon. Unlike nung wheat season, nabagyo tayo ng bagyong Egay. Yung hybrid natin na hanggang dibdib. Tumabot pa na hanggang noo. Doon tayo nadali nung flowering stage kasasapaw. Ay pumangit na yung panahon, halos 1 week yan. 2 days na binayo ng hangin. Kaya maraming na sira na uhay. Ayun, meron pa rin yung mga SL19, yung mga matatangkad. Ayan, sumingi dahil nga hindi tayo nagpabulok. 6 days, 5 days land preparation lang tayo. Nakikita nyo naman, 5 days land preparation ay nakapagsabog tanim na tayo, hindi tayo nagpabulok. Kaya expected dyan na mayroong mas mataas. Yun yung SL19H hybrid, sumingit. Yung hindi nabulok na buto ang damo. Ayan, punong-puno. Pinaapaw talaga natin ito kaysa naman ubusin ng black bug yung palay natin. Maganda kung maraming tubig. At nakapag-spray na rin tayo. Ikot tayo. Ito yung medyo maganda dito. Dito tayo babawi. Itong nakahiwalay hanggang dun, dalawang pinitak. Ayan, nagtanggal tayo kahapon ng kon. Kaya malinis siyang pinapil. At land prep na rin, maganda pag kon na. Dapat anihin natin to, expected natin second week ng December, pero baka hindi na aabot, na paaga nating sumapog dahil nagkontrol tayo ng urea. Wala tayong ginamit na urea, foliar lang. Andyan si pinsan yung kasama ko dito na nag-aasikaso. Ayan, nagsaka. Ayan, may makikita kayo dyan pa isa-isa na marapaga. Hindi maiwasan yan kasi sabog na mahirap ng damuhan. Okay lang yan, pa isa-isa. Ayan, at walang rice bag. Kung talaga laglag lahat na. Laglag lahat kasi nag-spray kami. Yung problema namin dito, hindi lang kami, sa ibang palayan pa, nung umikot ako talagang na rice bag din. Yun yung problema ngayon. Ngayon nalaglag yung mga yung rice bag, black bag.
Yun, yung black bag na yun ay unang namataan yun noong mga 90s o 70s, 80s sa Palawan. Dumali yun ng maraming maraming palay. Hectares yung sinira tapos napunta sa Pangasinan. Tapos ngayon, mga halos 2 years pa lang dito sa Isabela yan na dumali no, mula nung na-hybridize, in-hybridize ng DE itong bayan natin. Talagang naglipanan na yung black bag. Kaya challenge sa atin yung nagpalusot dahil ang daming talagang challenge natin yung ating sarili, ang daming kalaban, pero nakikita nyo naman hindi naman tayo malulugi. Makikita nyo naman yung lalaki nung kahit sabog tanim yan, napatangkad natin. Nakita nyo naman yung laki ng butil. Ang problemahin na lang natin dito ay paano pabuuin yung lahat hanggang batok. Kaya ito, mag-introduce pa tayo dito ng foliar spraying, yung Pis amino acid na lang yung gagamitin natin dito para mabuo natin hanggang batok at magiging mabintog. Doon natin babawiin yung sinira ng black bag. Mayroon tayong ipapakita doon din natin pagdamot na may nasira ng black bag doon para makita nyo kung ano yung epekto niya. Dito kasi banda halos walang nasira dito dahil dito natin may kanal tayo dito natin pinapaagos yung sobrang tubig. Mayroon pa rin tubig sa baba. Yung black bag doon nagtatago sa kung may bitak-bitak yung lupa, doon sa nagtatago. Tapos dito sa pilapil, yun yung napansin ni Pinsan James nung naglilinis, nandun sila sa pilapil. Tapos doon sa singit-singit, nandun sila. Kaya uubusin talaga yan. Kaya nilang sumipsip ng puno, yun yung sinisipsip nila. Tapos sa uhay, pag pinabayaan natin, kaya nilang ngat-ngatin yan. Sila yung uubos dyan. Ito na yung isang nakahiwalay yan. Lininisan ko para makita nyo na walang damo dito sa gilid. Ayan, ikot tayo. Ikot ko kayo dito kasi bihira nyo makita ito. I-continuous lang namin yung tubig. Pag nakayuko na yan, 15 days bago anihin, doon na lang siguro kami magtatanggal ng tubig para maiwasan natin yung black bag. Hindi na makaporma doon sa base kasi ang lakas sumira. Yung damage ng rice bag, mayroon yan na black bag, mayroon yan yung bag burn, yung parang tinira ng hopper burn or yung talagang ulmog, sabi nila, yung talagang magiging dayami. Tapos i-dead heart niya rin. Ito yon yung black bag, mayroon tayong nakita dito. Ayan, napatay na. Ayan, yung tinira namin dito, insecticide, ay ang target pest talaga ay black bag. Ito yung black bag. Kita nyo? Ayan, yung talaga black bag. Ang dami niyan, parang kuto na pumupunta dun sa ilalim. Tapos umaangat yan pag mga alas 5, umaangat na yan. Magtatrabaho sa gabi yan, lalo pag full moon. Ang dami dun sa tulay, yung sa mga daanan, sa street light. Kaya ito, pag pinabayaan natin ito, wala tayong aanihin. Talagang masisira yung palayan natin. Parang ulitin ko, parang na-damage din ng tungro yung kanya. Talagang mababansot yung parang ganito. Pansin nyo? Ito, pag nasipsip yan nung vegetative stage, ganyan na, mababansot siya. Parang natungro rin talaga. Tapos mapapansin nyo na lang na sa PI, pag buminat na buting, ay naiwanan na yung na rice bag. Kaya pagpukusan nyo ng pansin yan pag na mataan nyo sa inyong palayan, kailangan talagang totally na ubusin nyo kasi sisirain talaga yung palay natin mula umpisa hanggang mag-uuhay. Ayan yung palay natin, pansin nyo. Sabi ko nga, dito tayo babawi, ang kapal ng uhay dito, lalo sa sabog tanim ito. Ayan, kung dumiretso ito na maganda yung sikat ng araw, expected natin ito na yung sinasabi kong area, kaya natin basta mabuo natin hanggang batok. Ayan, pag nabuo natin, ang hahaba rin talagang lininisan ko yan. Yung height nito, ayan, kung hindi natin ayan, patay yung black bag. Nag-spray kami. Yung in-spray na namin dito, ito i-share ko pala sa inyo. Hindi tayo magpo-promote yung gold.
para black bag talaga yon at rice bag. Hindi lang yung black bag, pati yung rice bag kasi parehas na mabaho ito. Yung sting yung isa yung pahaba, ito naman yung parang pagong. Talagang laglag sila. Kasi marami na rin tayo rice bag dati dyan na laglag. Highly recommended ko talaga yon yung gold. Kasi yung ibang insecticide na yan, hindi niya targetless yung black bag. Ay sayang lang yung gagastusin natin mga ka-agri. Ayan. Ikot tayo kasi Monday ngayon para maikot ko kayo bago tayo maghatid sa school. At mamaya pagbalik natin doon tayo magtatrabaho. Okay? Ayan. Ito yung dalawang pinitak ko na sinasabi ko sa inyo. Umaani tayo dito ng 54 bags sa hybrid noon. Kaya ito inbred yan. Tilignan nyo talagang umaapaw yan. Ayan. Mas gusto ko na ganyan kaysa yung sirain lang ng black bag yung palayan natin. At least pag na ganyan nakababad ay hindi na makapurma yung black bag dyan kahit pumunta. Nandyan lang siya sa kan, hindi masisira yung puno ng palayan. Inayos na natin lahat ito. Ito yung pinakadulo natin, mapapansin nyo. Ayan. Nagayos tayo dito. Ayan talagang sinagad natin, tinaas natin yung pilapil. Kaya napaka-importante din pala mga ka-agri-fields na taasan nyo yung pilapil nyo, huwag yung mababa. Dahil ang laking pakinabang yan, mataas na pilapil. Kung irrigated naman kayo, ang daming tubig oh. Land prep na. Dami ng kukulili. Kung irrigated naman yung sakahan nyo, unti-untiin yung itaas. Huwag yung hindi man lang madaanan dahil ang laking pakinabang yan. Ano ang pakinabang yan? Pwede nating patayin yung mga pesting. Mga peste na yan. Insekto man yan. Yung pesting daga, ibon. Ay ilubog lang natin. Wala tayong damage ngayon. Ulitin ko, wala tayong damage ngayon ng daga dahil marami pang kakainan. Ibon wala rin, yung ibong maya wala pa. Tignan natin sa kung na pag nakasapaw. Okay. Ayan yung lininisan natin. Pansin nyo, naglagay tayo ng tulos dyan. Yun, plug ng SL19H yan. Ginamit muna natin dahil ang daming kon dyan para maiwasan yung ibon, gumagalaw yan. Hindi pupunta yung ibong mangubog. Sabi namin sa Ilocano, yung gumagawa ng nest dyan, yun yung mangubog naman. Pansin nyo, malinis pa rin. Tinabasan natin yung diskarte natin dito. Tinabasan natin ng 1 meter to katabi natin. Sumibol na naman para hindi makalapit yung, parang binakuran natin to. Ganun yung trabaho natin para hindi makalapit yung mga rice bag dyan, mga insekto hindi na pupunta sa ating palayan. Ganun yung diskarte natin dyan. Okay. Ito yung sabog tanim natin. Lagpas puson. Yung sabog tanim natin dito. Ayan o. 50, halos 50% na yung lumabas. Napakalaking bagay yan. Ang ganda ng panahon. Mas maganda pa yung panahon ngayon na magpapasapaw tayo. Kaysa nung wheat season talagang nadali tayo ng bagyo. Plus ngayon walang bagyo, climate change nga. Sabi ko nga climate change na, ang dami na ring peste. Pero kung marami sana tayong nagpalusot dito, hindi ganyan na kan ma-divide yung mga peste. Hindi ganyan ka bilis dumamage, pero hindi naman natin hahayaan na masira yung palay natin. Ang dami nating paraan sa pagpaparming. Traditional inorganic yan o at organic yung pamamaraan natin dito, yung combination natin. Ayan, ikot ko na sa inyo. Ayan, i-evaluate nyo na. Ayan, mga kon tayo dito, hindi tayo magpupulyar habang nasa flowering. Wala tayong gagawin na foliar spraying dito ng pis amino acid kasi nasa flowering stage tayo para hindi apektado yung uhay ng palay natin. Ayan o, ang dami ring uhay. Kahit inbred yan, ang dami ring bilang yung napalabas natin. Kahit medyo mas maiksi, maraming bilang. Pero maraming puno kasi yan, sabog tanim yan. Ayun yung dyan, kaibahan sa transplanting. Pero pag na-transplant natin ito, gumastos pa tayo sa transplanting. Expected nyo to, itong palay natin ito, umabot hanggang dibdib. Yun naman yung iniwasan natin, kaya nga nag-control tayo
para baka biglang may malakas na ulan at hangin ay matutumba itong sabog tanim natin. Pansin nyo, apaw lahat yan. Kita nyo, pag mapansin nyo yung palay natin, tigas na yan mga ka-agri, dahil binalance natin yung protocol natin dito. Binalance natin yan ng potassium, hindi tayo lang nagbabase sa nitrogen, nagbalance tayo. Kailangan mabalance natin o mas marami pa yung potassium para tigas na tigas yung palay natin, hindi magkasakit. Tignan nyo, wala kayong nakikitang sakit. Ang nagbigay lang ng sakit yon, pansin nyo yon, tama ng rice bag yun. Ayun, nabansot. Punta tayo dun mamaya, yun yung nadali ng rice bag, yung gitna na yan, ay black bag, sorry. Tara, ikot tayo. Ayan, pus mo na, ayan o, yung mga nadali ng yung ganyan na bansot, black bag. Pero ang kagandahan naman nito ay kaysa sa natungro, nagkakaitim yung ganito niya, pero mas malakas dumamage ito. At least ito mayroon pa ring lalabas na uhay, mapansin nyo, humahabol. Basta may sapat tayo na sustansya, humahabol. Yun nga lang, stunted na siya, mas mapandak siya, tapos nagkukulay yellow. Ganun yan, parang natungro rin, nagkukulay yellow yung nasipsip ng black bag. Kaya pagtuunan natin ng pansin. Okay, pause muna natin kasi hahaba yung videos, mga patay. Ayan, kaya nga sabi ko, highly recommended yung ginamit natin. Talagang nadali lahat yung mga nasa taas. Maganda rin pala mag-spray kayo ng kwan pag talagang marami na sila at wala kayong tubig. Gumamit pala kayo, recommended ko gumamit kayo ng power sprayer para mas malakas. Tapos gabi nyo tirahin, mga ka-agritipeds. Okay, ayan. Ayan, bumibinat pa. Yung mga nakikita nyo na naninilaw na rin dyan na iba, matangkad naman. Yung nakikita nyo dyan ay kwan na yan, yung old dahon. Dahil nga makapal, okay na mamatay na yan, na matanggal na dyan, para may sapat na hangin na papasok dito. Tapos masikatan ng araw. Pansin nyo, haba rin yung lumabas. Yung pagitan para mas mabilis magkalaman, mas maganda yung pagpapahinog. Okay, ano, ikakat na natin, punta tayo dun sa dulo. Ito yung nadali rin sa atin, taas, yung pinakataas dito, kasi hindi mapaakyatan ng tubig. Ito, dalawa na to, medyo na late na ito na kwan, umarangkada din, mapansin nyo. Kasi talagang nahirapan sa tubig. Ayan, ang daming damage dito. Pag pinabayaan lang natin ito, kung hindi natin pinatay yung black bag, kasi nagde-dead heart din yan, kaya ang i-dead heart, parang na-stem borer rin, ay ubos ito. Wala tayong aanihin dito sa taas. Pansin nyo, daming damo. Kasi nga, madaling matuyuan. Ganon yan, hindi natin itatago. Kung yung palayan ninyo, mabilis matuyan kasi mataas ito na bahagi, nandyan yung ilog, ay tapos mababa pumupunta dyan, nabibitak-bitak. Kahit matubigan, sa one day wala na, magkakadamo talaga yan. Yan yung kwan na, yung palayan nyo kung mabilis matuyuan, tapos mabuhangin. Kaya kailangan natin i-improve, tapos mababansot. Ayan, kahit nag-abono tayo, nagpulyar pa tayo, nagpakain tayo sa taas, sa baba, kung madaling matuyuan yung lupa, madaling mawalan ng tubig, mahirapan tayong kanyan. Mahirap mag-sowi, tapos mahirap tumangkad kasi sumisingaw. Ayan, damage ng black bag, maraming damage dito, kaya dito ko kayo ipinunta. Ayan, parang natungro, di ba? Ang kagandahan lang, yung productive tutuloy, pero expected na maliit na yung uhay. At least tignan nyo, dami ng tubig. Ayan o, yung mga nadali natin dito. Ayan, yun yung gold, yung ginamit natin dito. Sabihin ko na, gold insecticide, naka-drawing doon sa logo nya, meron doon, talagang pang black bag. Highly recommended ko yun. Talagang nakita ko parang wala nang gumalaw. Kasi pag pumunta ako ng hapon dito, alas 5, nandyan na sila.
umangat, nakaangat nung wala pang tubig. Nung natubigan, lalo silang umangat, 1,000. Talagang dami, tignan nyo, laglag lahat. Kaya makakasurvive itong palay natin. At least may mahaani naman tayo dito. Kung talagang ito, ubos ito. Kung walang tubig, buti nagkatubig na, ayan. Malakas na yung tubig dahil pinakawalan na yung tubig irrigation. Nagpapasalamat din tayo sa NIA dahil maaga na nandyan na yung tubig, pinakawalan para sa flowering natin ay mababawi natin, mas maganda yung aanihin natin. Okay, ayan, itong dalawang ito, tignan nyo yung halos damo niyan niya, yung walis-walis, mahirap patayin yan. Hindi kaya na mga insecticide, mahina yan. Herbicide na mahina, hindi kaya. Tapos yung yan, o tignan nyo, lalaki pa rin. At least dito, dalawang pinitak lang naman ang maraming damage. Tapos yung gitna, doon naman tayo babawi. Yung sinabi ko, yung inikot ko kayo kanina doon, yan o, lakas ng tubig. Tapos dito, tignan natin kung kuan. Diretso na, pinapapasok ko kasi yan nag-i-exit na naman papunta sa ibang palayan. Ayan, kasi ito bitak-bitak ito. Mayroon pa rin. Yan yung diskarte natin. Hindi na natin tatanggalin yan. Para kahit mayroon pa mga black bag dito sa ibang palayan, pupunta dito, hindi na pupunta sa base. Talagang punong-puno. Ang isang poproblemahin na lang natin dito mga ka-agri ay yung rice bag sting, yung mahaba na mabaho. Yun na lang. Pagsapaw, tingnan natin. At bago yumuko sa milking, titira tayo. Hindi natin maiwasan gagamit ng lason. Dahil mag-isa nga tayo, tingnan nyo. Tapos na tanggal na rin yung kwan dito, mga tapos baka kakainan pa ng ibon dahil may mga nagsagibo na kinuha yung raton. Wala nang kakainan ng ibon, naubos. Ayan. Okay, mataas yung pilapil natin dito, mahigit 1 feet. Kaya ganyan lang nakikita nyo, parang tangkad ang palay. Okay. Kakatbilisan na natin, pabalik na tayo. Ayan. Ayan, ganyan tayo magpapasok ng tubig. Pinuno natin yung isa. At nagpapatubig na rin kasi dyan, kaya punong-puno na yan at ipapasok natin lahat. Tignan nyo yung pinatay. Ganyan yung grabe na, mamamatay talaga. Dead lahat. Okay. Dito, makapal na dito. Saan ba yun? Ito, di hybrid na ito, banda. Pero nahaluan kasi dito. Banda, kaya tignan nyo kung makapal. Yung naisabog, nadoble kasi ito eh. Nasabugan ng hybrid. Tapos nasabugan ng inbred. Maliliit. Parang punlaan, mapapansin nyo. Kaya walang silbi yung napakakapal na sabog tanim. Ulitin ko sa inyo. Kumpara sa katamtaman lang, 60 kilos to 80 kilos. Unlike pag nagsabog ko 100 kilos, 120 kilos. Nako, parang punlaan yun. Maaksaya sa abono, mahirap palakihin, wala kayong aanihin. Yung potential na aani sana kayo ng area pataas. Lalo kung tag-ulan, yung mahina yung solar radiation ay sinasabi ko na sa inyo. Mahina yung ani ninyo. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Ito yung nadali ng black bag. Ayun, mapansin nyo, parang nanilaw-nilaw yung banda. Ayan, yan. Hindi na natin lalapitan. At least alam nyo naman na yung nadali ng black bag, kulay yellowish siya na mababansot. Parang natungnuran na, wala nang kaibahan. Natungro, pero mas talagang dadamage yan kaysa yung green leaf hopper. Kaya pagtuunan nyo ng pansin. At least naman, hindi naman talaga totally na namatay. May lumalabas pa rin na tignan natin kung hindi mangingitim pag nagpahinog. Na kagaya sa natungro naman ay nangingitim. Nagkaka-dirty panicle. Yun naman ang pangit sa natungro. Nagkaka-dirty panicle siya. Kaya sisira sa quality ng kung natin ibababa yung presyo ng anihin natin. Okay, ito. Hybrid ito. Pangatlong pinitak. Tingnan nyo, medyo malayo yung hinulip natin to, medyo malayo. Tingnan nyo. Kung masaktan, matanda na i-transplant yung ito gilid, matanda na ito eh.
Ayan, medyo kulang sa sowi. Ayan o. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Masaya akong binabahagi sa inyo yung ating kaalaman sa pagpaparming. Ayan. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH, or pakipollow nyo ako sa Facebook account para mai-message nyo ako. April, Banal, Sugi. Ayan, pansin nyo, malinis lahat yung pilapil natin. Dahil dyan nga nagtatago yung mga peste. Gaya ng black bag dyan magtatago. Kaya kailangan malinis. Ayan. Ayan o. Mamaya yan, malakas yung sikat ng araw ay dami na yan lalabas. Mas maganda, mas maaga. Ayan, may damage din tayo dito ng black bag. At least may lumalabas. Hindi talaga totally patay na dead heart. Pati dyan sa unang pinita parang kinainan ng daga. Ayun oh. May portion na parang patto-patto. Sabi nila yung nakalbo-kalbo. Pulta-pultak. Ayan. Okay, ganun na lang. Maraming salamat. Happy farmers. Yan oh, kaibigan yun oh. Yan oh, green grasshopper na maliit. Yan, di ba? Okay naman yung uhay niya. Kahit sabog tanim. Bye-bye. Happy sharing. Hanggang doon na lang ang ating videos. Kanto, abangan nyo to sa YouTube channel natin. Ipopost natin, Agritipid PH. Maraming salamat. Yung pala, ayan, demos natin. Abangan nyo. Actually, nakapagbilang na tayo dyan. Hindi na natin lalapitan yan. Yan ang kapal na SL19H ito. Ang maganda talaga, yung 10 puno bawat tundos, wag nyo nang gawin kasi maaksaya, magastos sa binhi. At masyadong marami. Yung maraming mag-aagawan sa sustansya. Ibig sabihin, paglabas ng uhay, ay maliliit din, parang nagsabog tanim din kayo. Kaya ang pinakamaganda dyan yung experiment natin sa inbreed at hybrid. Yung 1, 2, 3, 4, 5 puno bawat tundos. Ang pinakamaganda na nakon natin na umaabot sa 50 mahigit na sowi, 30 to 50 mahigit na sowi ay nasa 3, 4, 5 doon ang pinakamaganda. Tapos yung 10 umabot yun ng 84 na sowi. Pero ang problema nga natin ay may iksi yung uhay, maraming agawan sa sustansya. Yung 1 and 2 naman na sowi, mga na tundos, na puno bawat tundos ay makuan tayo doon. Konti lang yung nabibilang natin. Mayroon yan yung nasa 20 or 20 mahigit lang. Yung 1 at 2 puno bawat tundos. At yung 1 ay halos wala pa. Pag i-random natin lahat yung naitanim natin, kaya doon papasok yung paano na pag alam naman natin yung mga nagtatanim ngayon, bunot ay hindi na ganoon ka yung tawag doon, talagang nai-stress yung punla natin pagkabunot na i-stress or binunot ngayon itatanim bukas dahil nga hindi na rin nila kinakaya yung climate natin na sobrang malakas yung sikat ng araw. Kaya nababawasan tayo ng sowi doon, kaya minsan nakakabilang lang tayo ng pag-anihin na yung tumuloy ay minsan nasa 6, 10, nahirapan pa tayo sa 15 sowi. Yung nasa gilid lang yung aabot ng 20, kaya kung gusto nyong umani ng 200 pataas, wag nyong gawin na yung 1 and 2 dahil kung i-random nyo lahat dun sa 1 hectares, lahat na tamnan, mahirapan kayo dahil nga sa sowi, nabitin kayo sa sowi dahil sa pagka transplant shock. Para hindi kayo mabitin sa sowi, mas malaki yung potential, lalo gumagamit kayo ng maraming abono. Hindi kayo manghinayang nagagamit ng maraming abono kung napalabas nyo maraming sowi. Malaki yung potential na 200 to 300 dyan.
gawin nyo yung 3, 3, 4, 5 puno bawat tundos. Yun yung pinaka maraming sowi dyan. 30 to 50 mahigit na sowi. Okay, sharing is caring ulit. At ito, i-hand tractor natin mamaya. Punta na natin dito. Pagbalik mamaya, papunta sa kon natin. I-hand tractor natin niya para mabulakan dahil nakita nyo naman, ang dami ng sumibol na flower na damo dyan. Baka malaglag pa yan at mahinog ay siya na naman papatayin natin sa punlaan. Okay, maraming salamat, hanggang doon na lang. Happy farmers, go lang ng go. Mabuhay tayong lahat at masaganang ani, masayang araw. Bye bye.